So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Ayan, welcome po sa ating bagong-bagong YouTube channel. So pag-usapan muna natin ngayong araw na to, etong si dating Pangulong Duterte na sinasabi na puro lang daw putak ng putak, na wala raw talagang ibubuga sa totoong buhay. Kasi kung matatandaan natin, noong January 18, kung hindi ako nagkakamali, may pinasabog to na may blanco daw doon sa BICAM report. Yan, na pirmado daw. Ngayon, magsasampung araw na, wala pa rin siyang sagot sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinungaling siya. Magsasampung araw na, ni hindi pa rin siya nagsasampa ng kaso doon sa Korte Suprema para harangin o ipawalang bisa yung GAA 2025 budget ng Pilipinas. Kasi kung totoong may blanco, kung totoong may ebidensya sila, kung totoong may laban yung pinangahawakan nila, dapat dumiretso na sila sa Korte Suprema. Kasi tanging Korte Suprema lamang ang makakapagpawalang bisa ng mga pinirmahan ng isang presidente. Kung gusto nilang harangin yung budget natin ngayong 2025, dapat magsampa na kaagad sila ng petisyon sa Korte Suprema na ipawalang bisa yung GAA 2025. Kung gusto nilang maibalik yung confidential fund ni VP Sara, dapat magsampa na kaagad sila ng petisyon sa Korte Suprema para si Pangulong Bongbong Marcos mapahiya ng lubusan. At kung gusto nilang masira si Pangulong Bongbong Marcos, magsampa na sila ng petisyon doon sa Korte Suprema at panindigan nila na talagang merong blanco na pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos sa budget natin. Ang hirap kasi. Magpapasabog ka ng isang mga fake news tapos hindi mo sisigundahan. Magpapasabog ka ng mga balita na hindi naman totoo tapos hindi mo susundan. Kaya ang nangyayari, yung mga followers niyang mga tanga-tanga na mahihina ang utak, yun na lang ang nakikipaglaban sa fake news na pinakalat niya. Kaya ang nangyari, ayun, mga nakuryente, mga hindi alam ang pinagsasabi. Yung mga vlogger nila, hindi alam ang pinagsasabi. Sinasabi nila may pinirmahan daw si Pangulong Bongbong Marcos sa GAA 2025 na may blanco. Yan kasi ang problema kapag hindi masyadong nakapag-aral yung mga vlogger nila. Kapag kulang sa pag-aaral, kung ano na lang sabihin, naniniwala na lang. Yan kasi ang problema. Ako sinusuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno niya. Pero hindi ibig sabihin nun, panatiko ko sa kanya. Na halimbawa magnakaw siya ay okay lang sa akin. Sa oras na magnakaw itong si Pangulong Bongbong Marcos gaya ng ginawa ng buhaya sa Davao, babatikusin ko rin to araw-araw. Kaya ganyan sana yung mga DDS nating mga kababayan. Huwag tayo basta-basta magpapaniwala dito kay Pangulong Duterte. Alam naman natin na ulyanin na to. Alam naman natin na hindi na to masyadong makapag-isip ng tama. Tingnan mo nga, nagpasabog siya ng ganyan, fake news, tapos hindi niya mapanindigan. Hindi sila makapagsampa sa Korte Suprema ng petisyon. Puro lang magsasampa. 10 araw na wala pang sinasampa. Di ba? Darating na lamang yung ICC, wala pa rin silang sinasampa. Kung gusto talaga nilang masira si Pangulong Bongbong Marcos, ngayon ang pagkakataon. Magsampa sila ng petisyon para yung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na budget ngayong 2025 mapawalang bisa. Diba? Kaso ang problema dyan, kapag fake news yung pinapakalat, wala na talaga. Hindi na yan masisigundahan. Kapag puro kabulastugan ang mga pinagsasabi, hindi na yan mapapanindigan kasi nga kabulastugan. So ngayon, titingnan na lamang natin kung hanggang saan itong si dating Pangulong Duterte, kung papalagan niya ba yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinungaling siya o papanindigan na lamang niya at tatanggapin na maluwag sa kanyang puso na siya talaga ay sinungaling kasi nga hindi siya makaporma kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang natin alam kung takot siya kay Pangulong Bongbong Marcos o umiiwas siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, kung ako yan, sinabihan ako sinungaling, tapos totoo naman yung sinasabi ko, talagang papalag ako. Pero dito kay dating Pangulong Duterte, marami nagsasabi fake news yung pinakalat niya, kaya hindi siya nagsasalita at hindi niya pinapalagan si Pangulong Bongbong Marcos. O baka naman kasi talagang malaki ang takot niya kay Pangulong Bongbong Marcos kaya nananahimik siya. So kayo mga kapalarista, ano sa tingin nyo? Natatakot ba itong si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos o naduduwag? I-comment nyo na lang inyong reaction para ating pag-usapan. Salamat.